Ito na ba? Alright. Welcome sa ating day 3. Let me know guys if you guys can hear me loud and clear. Type yes in the chat. Yes, yes. Alright. So hopefully okay na yung internet natin ngayon. May apologies kung ano yung mishaps natin kagabi. So far medyo okay na yung net natin. Alright, so nandito ba si ano? Sino ba yung ating si Herdy? Nandito ba si Herdy? Wala pa si Herdy. So, I'll be using his ad account. Ano nga ba yung ad account niya? Kalimutan ko yung ad account niya. Si Miss Browsthetics ba yun? Browsthetics. Dali ah. Hanapin ko lang yung kanyang business portfolio. Browsthetics, alam ko eh. Browse. O, na-remove niya ako sa ano? Baka na-remove niya na ako. Wala dito. Sino nakakaalala guys? Nung kanyang ad account. Teka lang. Um, Parang na-remove niya ako dun sa business portfolio niya. Wala na dito eh. Teka lang ah. So live. Wala nga dito. Zoom transfer. Na-remove niya ba ako? Mukhang na-remove niya ako eh. Wala na dito yung, wala na akong access. Teka lang ah. Ito nga, na-remove niya ako nung you no longer have access. Okay. Sino guys yung gustong ano, magpa-set up? Miss Ivy Browsthetic. Oh, wala na dito eh. Wala na akong access. Sino gusto magpa-set up? I'll be setting it up for you. So instead of yung kay Herdy, gawin natin yung sa'yo. Raise your hands. Type me in the chat para ako mag-set up ng campaign show. Can we try ours? Okay, si Miss Arlene. Go ahead, Miss Arlene. You can share your screen. Make sure lang na you are using PC or laptop so that we can navigate your device. Pagka mobile phone, mahirapan tayo. You can share your screen. Miss, nakamak, okay lang ba? Mac, sige lang. Just make sure lang na medyo techy ka ng konti kasi there's gonna be magpa-pop up doon na ano eh, na may magpa-pop up dyan na ano, another parang settings. So let's try. Sige, you can share your screen, Miss Arlene. And I'll gain access dun sa business portfolio mo para ma-set upan kita. Let me just quickly unmute you. Yan. So, na-unmute na kita. Try mo, Okay. yan. Sir, wait lang need ko daw i-quit muna to. So mag-log-in po ako. Ano yan? I need to quit and I need to quit daw and then i-log-in ko lang siya. Babalik. Sa Zoom? Sa Zoom. Okay. Sige. Wait lang, sir. Wait ka namin. Okay. Ito na pala. Sorry. Ayan. Okay na. Sige, you may not be able to record contents on your screen later. Okay. Okay na ba? Or Click mo lang yung later, siguro. I'm not really familiar kasi sa Mac eh. I'm a Windows user eh. So, sige, let me ask a permission to remote control. Approve mo lang. Then, open mo yung ano mo, yung browser mo, where your Facebook profile is logged in. Punta ka sa ano mo, sa Facebook profile mo. Ayan. Sige.
So let me just navigate your screen. Let me check if I'm able to navigate. Sige nga, wait lang ha. Mukhang hindi ko na-navigate ito. Wag mo muna gagalawin yung Sorry, ano mo. sorry. Sorry, Wag sorry. mo muna siyang gagalawin. Let me try. Sige, I'll try to give up the remote control access and then I'm going to ask a remote control access again. Si Brother Ken, no? Brother Ken Baisa. How are you, brother? Yan. So, i-enable mo lang yan. Tapos balik ka dun sa ano, sa Facebook profile mo. Ah, Tapos, mukhang suki na suki si Miss Hmm, Arlene hindi sa ko mga lang po ganitong na-verify. training. no, ngayon lang, nag-aaral ako ulit. Kailangan mo talaga yan. So, enroll Sir, lang kayo ng enroll sa mga ano. okay. Sir, can we do yung ano, kasi mas active yung Next ano, po, tanggalin mo lang ako. mas active yung Property Basket PH. That's the Sure, one sure. yan. Thank you. Sige lang. Tapos, Ads Manager. Okay, tapos check What are you natin kung meron ka doing? ng mute Yung ko add muna account, si sir, na Property Basket, yung ginagamit ko for this one. Yan. Okay. Sige, pahingi ako ng access sa wait lang. Mati ako dito. Medyo mabagal lang yung ating net. Yan. So, okay, I'm gonna add myself inside. Network5solutions@gmail.com. Next thing, next. Confirm selection. Okay, next. Send invitation. Paki-verify account mo, ma'am. Give up ko muna yung remote control. Tapos magsisend si Meta ng ano ng OTP sa number mo na yan. Boss, yan, textmate na kayo ng Meta. Then paste mo lang siya dyan. Okay, and then submit. Yan, check ko dito kung naipadala na yung iyong invitation. Okay, na-traffic pa siguro. Antayin natin. Nasa EDSA na. Ito na. Ito na. Pumasok na si Property Basket. Lagi na with Facebook. Invitation. Ay.
property, ayun. So may ano na ako, may access na ako. Teka lang, i-verify, humingi ng verification si Meta. 1 second. So, wait lang natin. Hindi pa napapadala yung ano eh, yung OTP na nata-traffic pa sa EDSA. Yun, pumasok na. I-submit. Alright. Done and Ads Manager. Mains. Sige, share ko ng screen ko. And stop sharing muna kita, Miss Arlene. Sige po. And then, I'm gonna share my screen. Eto, tingnan nyo, nakita nyo guys, no? Even though I have access dun sa kanyang business portfolio, pero wala pa yung pangalan ko dito sa ad account, no? I'm not able to manage her ad account because wala pa ako sa loob. Tingnan mo, grayed out ito. You don't have access to take this action. So, all I need to do is to assign people and assign myself inside. No, yun yung gagawin nyo pag hindi nyo nakikitang verify account. Ang daming OTP na ni Meta ngayon. Nakatatlo na yan. Pangatlo na yata ito. Grabe si Meta ngayon. So, I mean, good pa rin naman. Good thing pa rin naman yan sa atin. Kasi, yan eh. Kumbaga, anong tawag dito? Ba't susunod natin kay nanay sabihin? Mute muna Sakto natin yun, yung diba? lahat. Okay, tapos si Miss Arlene mo na yung, ayan, mute natin. Pa-unmute ako, Miss Arlene, ng sarili mo. Okay na po. Okay na, ayan. So, medyo nakakarinig tayo ng ng usapan ng baka may utang kayo dyan na hindi pa nababayar. Narinig namin. Ay, nangyari. So, dito. Mag-mute kayo guys, baka mamaya yung mga utang niyo hindi pa nababayaran, marinig namin. Joke lang guys, no? Pinapasaya ko lang kayo. Ayan, so may full control na ako dito. So, itong na to, mag-usap muna tayo guys, no? Bago ko gawin yung mga bagay-bagay. Madalas kasi yung mga nagrarun ng ads, ito tinatanong sa akin, ano yung magandang setting, ano yung magandang setup, ano ba i-select ko, Advantage Plus ba, CBO ba, ABO ba, magkano ba yung budget, or paano ko ba gagawin ito ganyan. Itong part na gagawin natin tonight, it's just a part of the equation. But hindi ito yung pinaka focusan, hindi ito yung pinaka pagbigyan nyo ng tuunan ng pansin na tipong madalas kasi parang coach, ano ba yung pipindutin ko dito na na settings. Dito tayo ngayon dito sa property basket, di ba? Create, ano ba dito yung pipindutin ko? Halimbawa, leads ba, engagement ba? Ngayon, ganito lang ang kasimple, guys, no? Kapag yung products or services ninyo is medyo mataas ang price points, no? Ibig sabihin nun, yung it may take some time before someone actually make a purchase because meron siyang consideration stage na tinatawag. Diba? Kasi, for example, si Miss Arlene, I believe nasa real estate ka, diba? Nagbebenta ka ng let's say condo, ng property. So it would take millions of pesos yung consideration nila before they make a purchase. So it would make sense if you would select engagement or leads because you are collecting information like mobile number, full name, email address. But if you are in the e-commerce industry, you can just directly go for sales. If your product and services is like probably nasa 500 pesos, 1,000 pesos, or perhaps less than 5,000 pesos, you can optimize directly for sales. However, if it would
cost them for about 10,000, 50,000 and above, 100,000, millions of pesos. Ito yung mai-recommend ko, itong dalawa na to. You can test either engagement or leads. So in this scenario, pupunta muna tayo ng leads, no? Either of the two. Walang problema dyan. But I would prefer leads, no? So ituturo ko na ngayon yung settings, no? Kung paano nyo gagamitin yung Ads Manager. But before we dive into this, no? Before we even touch the Ads Manager, we're gonna talk about positioning or doing a market research about your products or services. Okay? Hindi po kasi nagmamatter kung gaano kaganda yung targeting mo, gaano mo kaganda na setup yung campaigns mo. Magmamatter yon kung gaano kaganda yung creatives mo. So, may tuturo ko sa inyong ngayon guys, technique, how to create a better content for your ads. No? Ang tawag ko dito is Copy Genius, Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Ito yung ginagamit ko whenever I create ads for my coaching business. So, pag pumunta kayo dito, nakita nyo naman yung screen ko guys, no? Pag pumunta kayo sa website ko, digitalhomey.net, punta kayo sa online courses, makikita nyo dito, hanapin nyo yung Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Free naman yan. So, start course lang kayo dyan. Sa loob niya, nandoon yung lesson. Pero ngayon, ituturo ko din sa inyo ngayon. Ito yung Google Docs. Hindi nyo pwedeng i-edit to. Isasend ko dito sa anong tawag dito sa chat. Tapos ang gawin niyo is ganito lang gawin niyo kasi hindi niyo pwedeng i-edit yan eh. Punta lang kayo dito, file, make a copy. No, make a copy para meron kayong kopya sa Google Drive niyo na pwede niyo i-edit. Okay, wag na kayong mag-request ng permission to edit kasi hindi ko kayo bibigyan diyan. Ang kailangan niyo lang is magkaroon kayo ng copy sa Google Drive niyo or just copy the whole thing and then i-paste niyo dun sa Google Drive niyo para magkaroon kayo ng kopya. Okay? Now, ang gagawin natin is pupunta tayo ng ChatGPT. Yung best friend natin, halos lahat ng businesses ngayon, you don't need a premium version of ChatGPT. We can use the free version. So ituturo ko sa inyo paano gamitin yung Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Ang gagawin nyo lang is kung naka-dual screen kayo ngayon, sundan nyo ako kung ano yung ginagawa ko. Pero kung hindi na kayo naka-dual screen, pwede nyo naman panoorin to and then use it. Kumbaga, yung free time niyo pwede nyo naman panoorin yung recordings o yung replays. So, tingnan nyo muna ako kung paano ko gagawin. So, copy ko muna to. Okay, use this prompt. Punta ko ng ChatGPT. Paste ko to dito. Palitan mo lang to. I am a real estate agent here in the Philippines. Ano bang mga binibenta mo? Selling mid-rise condo, mga ganun. Ano bang ano? Sige nga, saan na ba si Miss Arlene? Wag ka na mag-unmute, Miss Arlene, na diretso na. Sige po. Yan. Yes, house and lot, mid-rise na condominiums. Mid-rise condo, house and lot, And lots, and residential lots. and house and residential Lots. lots. Ano pa? Ayan na po. Okay na. I want you to help me conduct a market research for my products. Kasi part ng services pero product siya. By providing 10 most searched keywords in the Philippines in the real estate industry, as well as most watched videos on platforms like Google, YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn, specifically those that my target audience is already searching for. Yan. So, also make sure to list down top 10 pain points of my target consumers, target clients. Palitan mo lang to ng target clients based on these top searches in the Philippines. So, and then let's generate. Now, better siguro bigyan mo ako ng Google Doc sa Google Drive mo, Miss Arlene,
para doon ko ipa-paste yung mga responses. Okay, saglit lang po. Sa ano, punta ka sa Google Drive mo, i-paste ko doon yung responses. Okay, hold on, sir. Send nyo lang po dito pag Google Docs, tapos bigyan mo ako ng permission to edit. Sige po. Wala po voice. Yan, meron na po. Hindi lang ako Okay. nagsasalita. Inaantay ko si Okay, apa, wait lang po, sir. Inaantay ko si Miss Arlene. Ayan. Sabi kasi ni Miss Lay, wala daw po voice. Oh, wait lang. Meron ba guys? Meron na? May voice ako Miss Hannah, Coach, since meron prompt na ganyan, hindi na po need mag-create ng customer character avatar. Yes. Pwede mo nang idirekta dito. Pwede na pwede mo na siyang pwede na diretso na to. And I'll show you how you can do it. Saglit lang po, ay na ano. Sige lang, Miss Arlene. Kung kailangan mo ng help, Miss Arlene, share mo yung screen mo. I'll be navigate. Ayan, Okay ayan na na po. pala. Yan. So, share ko lang yung screen ko ulit. Then, I'm gonna head over here sa kabilang, anong tawag dito? Kabilang tab. So, alright. So, ito na. So, ito na yung di ba? Yung prompt. Top 10 real estate keywords in the Philippines. Based on recent search trend, SEO, blah, blah, blah. Houses for sale near me. Yan. 405,000 monthly search. Isipin mo, 405,000 monthly searches. Houses for sale near me. Grabe. Pag di pa naman talaga nakabenta niyan, pagka, di ba? Most watched real estate video content by platform. Sa YouTube, virtual property tours. Sa home buying tips, investment advice. Sa Facebook, live Q&A sessions. Client testimonials, promotional videos. Instagram, visual showcases. TikTok, quick property tours, home buying hacks. Top 10 pain points, nandiyan na siya. Affordability concerns, etc. So, nandito na siya, di ba? Copy mo lang to. Tapos, pangalanan lang natin to ng problem. Tapos, paste natin to dito. Yan. Tapos, nilakihan lang natin ng konti ito. Yan. Tapos, ang next natin dyan is solution. Solution. Diba? So, punta ka na dito sa kabila. So, here's what my product services can do for my target audience. Yan, punta ka lang dito. So, ay, sorry. Nangyari. Here's what my product services can do for my target audience. Number one, ano yung mga, ano tawag dito? Yung mga highlights. No? Ano mga pwede mong i-highlights about the property that you're selling? Malapit ba to sa supermarket? Malapit ba to sa NAIA? Ano bang mga highlights ng property nung binibenta mo? Paano mo sila matutulungan? Ano yung mga type of services na pwede mong i-extend sa mga target audience mo, etc., etc. So, kindly help me out on this one. Okay. I-type ko na lang po ba or sabihin ko na lang? Sige, sabihin niyo na sa akin. Okay. Yung, well, meron tayong ready for occupancy na units. So, pwede na kagad tirhan yon as soon as ma-take out sa bank. Okay. Tapos, yung naalala ko lang, in terms of affordability, so available ang Pag-ibig financing. So, magagamit nila yung membership nila sa Pag-ibig aside from yung mas mura syempre interest rate ni Pag-ibig. Tapos tama po All sinabi ni financing options. especially Pag-ibig. Tapos yung strategic location ng mga projects na hinahawakan ko. Like what? Yeah, sa business districts like nakasentro siya sa
Was this Eastwood, Ortigas, and what do you call this? BGC business districts. Tapos and other commercial establishments like yung mga SM malls, SM and Ayala malls. Yung commercial, ano yan? Establishments Establishments. like SM and Ayala malls. Ano pa? Meron na ring mga smart home. So some of the developments have smart home features. Okay. Ayan. Sige, sabihin natin. Ano yung smart home Features features? like automatic door locks and light switches. Door locks and ano yan? Light switches. Okay, ano pa? Ano pa ba? Meron din na fully furnished or fully fitted units pala. Fully fitted units. Fitted units. Ano pa? Okay. Ayan. Meron pa? Sige sir, yan na muna. Okay na, yan. Okay. Wow. Ito na siya. So, hintayin lang natin siyang mag-generate. Amazing ba? Yes. Kasi gumagamit din ng ChatGPT pero ito yung mas sobrang na tinuro na sa akin lahat. Di ba? Hindi pa tayo tapos. Relax ka lang dyan. Marami pa tayong gagawin dito. Sulit na coach yung sulit na yung yung training fee ko. Ayan. So, yan. Top 10 na yan. O, yan. So, next steps. Yan. Ayan mo lang siya mag-generate. Gigil na gigil si ChatGPT eh. So, pabayaan natin. Okay. So, yan. So, copy natin. And then, lipat natin dito. Paste natin dito. So, lagyan lang natin ng yung solution para yan. Tanggalin natin to para maka-highlight. Yan. Now, so meron tayong problem nasa taas, meron tayong solution nasa baba. Ngayon, ang gagawin natin is, ito na siya, di ba? So, gagamitin natin itong mga hooks na to. Mamimili ka na sa mga hooks na to. Meron tayong value-driven hooks, meron tayong pain point hook starters, transformation, urgency, authority hooks, positive hooks, tsaka negative hooks. Paborito ko tong dalawang to, itong positive tsaka negative. Kung mapapansin nyo, yung mga ginagamit kong mga ad copy, naka-base dito sa negative tsaka positive hooks. Ito yung madalas kong ginagamit. Madalas kong pinaglalaroan. So, paano mo siya gagamitin? Pupunta ka lang dito sa final prompt. Punta ka lang dito, copy mo to, and then paste mo siya dito. Tapos, I want you to create a final prompt that I can use for my Facebook ad. I'm a real estate agent. I'm a real estate agent here in the Philippines. I want to create a compelling Facebook ad copy using the following copywriting framework below. So, hook. Pili ka ng hook dito. Halimbawa, let's say transformation hooks. Imagine if you could, or picture yourself, pwedeng ganyan. Let's say, mga maganda to, transformation. So, copy natin to, tapos lagyan natin dito sa hook. Tapos problem, hanap tayo ng problem na pwede natin gamitin. Ito, top 10 pain points. Affordability concerns. Yan na yan. Lagyan natin dito, pasok natin. Problem. Tapos ano pa, financing challenges. Lagyan natin dyan. Ano pa ba? Location issue. Ano pa? Location issues. Yan, location issues. Yan. So may 10 ka dyan. So, walang problema. So tatlo mo na yung gamitin natin. Solution, we could use something like you offer pag-ibig. Yan.
Solution. So, tatanggalin ko na dito. We offer. Yan. We offer pag-ibig. Ano pa ba? Ano yung Wait for tatlong nakita natin? occupancy. Affordability, financing challenge, location issues. Yan. So, yan. So, yan. Ano yan? Asan na yan? Teka. Our properties. Ay, ano yan? Ito. Our properties are in strategic locations. Yan. Blah, blah, blah. And then call to action, book a call now. Halimbawa, ganun. Book a call now. Or send us a message. Send us a message. Now. And then let's generate. Okay. Di ba? Imagine if you could finally move into your own condo without breaking the bank. Pagod ka na ba sa paulit-ulit na renta o baka naman feeling mo di ko mapakaya bumili ng Nice! bahay? Here's the truth, hindi mo kailangan maging milyonaryo, bla bla bla, etc. etc. Ayan. Ngayon, hindi pa tayo tapos dyan. So, kakokopihin muna natin to. Ayan. Tapos, lagyan natin dito. Diba? Facebook ads copy. Ayan. Final prompt. Final prompt. Okay. So ngayon, hindi pa tayo tapos dyan. Ngayon, pupunta ka dito. Sabihin mo, meron tayo ditong 10 copywriting frameworks using AIDA, PAS, 4Ps, FAB, before and after bridge, etc. So 10 yan. Ngayon, let's say, gusto kong gamitin si AIDA. Si AIDA model. So, punta ka lang dito. Sasabihin mo lang kay ChatGPT, okay, great. I want to create AIDA model copywriting framework. Copywriting framework. Di ba? Ayan na. So, pagod na si ChatGPT, ayaw na yata. Ayan. Ayan. So, copy mo lang yan, paste mo siya dito. So, AIDA model. Ayan. So, paste natin. Hindi ka pa tapos. Sabihin mo, write PAS. Problem, agitate, solution. So, okay. This time, write using PAS copywriting framework. Yan. Hanggang ngayon ba, iniuna mo pa rin ang renta kaysa sarili mong bahay, ang gusto mo na talaga magka-condo or house, pero lagi natatakot dahil inisip mong mahal, wala kang pambayad, ayan, etc. etc. So, sky's the limit yan, hanggang 10 yan, binigay ko sa'yo. So, pwede mong gamitin yan. So, hanggang 2 lang muna yung gagamitin ko para hindi maubos yung oras natin. Okay, so ito naman is PAS model. Yan. Ngayon, last na lang. Hindi pa ako satisfied eh. Okay, I want you to create a script or a script that I can use for my videos. Yes. Ayan. Pag gumawa ka na ng content, ito na yung pattern mo. Intro. Siyempre with eye contact and sincere tone. Hi, real talk lang tayo. My name is Miss Arlene. Gusto mo ba talaga magka-condo o bahay pero feeling mo hanggang pangarap na lang siya? Every month, nagbabayad ka ng renta. Yan. Show empathy. Tapos, syempre, depende na yung sa editing pattern mo. Ang hirap, di ba? Yung pagod ka na sa work, napupunta ka lang sa pambayad, bla bla bla. Ayan. Pero guess what? Hindi mo na kailangan magtiis. Ngayon, very generic siya, di ba? Ibig sabihin, para sa lahat. Yung, yung video script.
Ngayon, gusto mo siyang targetin yung OFW. Simple lang. Okay. Rewrite this targeting OFWs in, let's say, UAE. Specific yan. Hello mga kabayan, alam mo malayo tayo ngayon sa Pilipinas. Pero gusto ko lang sabihin, pwede ka pa rin magka-own home dito. Magka-own home talaga eh, no? Palitan mo na lang yan. Sige. Pwede kang magkaroon ng bahay dito sa Pilipinas kahit nasa UAE ka ngayon. O minsan habang nandito tayo sa ibang bansa, ang hirap talaga mag-ipon para sa sariling bahay. Kulang ang time, etc. etc. O yan. So, konting tweak na lang yan. Medyo hindi pa siya perfect, pero konting tweak na lang yan. O yan. OFW target mo. O, last na lang. O, rewrite, last this, targeting. Sinong gusto mong targetin? Miss Mga, Arlene. well, actually, yung ang target ko talaga yung mga empleyado dun sa malapit na BPO, mga BPO. Rewrite this targeting BPO employees BPO employees nearby nearby. our properties. Yan. O, BPO naman siya. O, hey BPO fam or calling all para attention call center agents. Pagod ka na ba sa traffic at mahabang commute pa uwi? Oh, what if imagine pwede kang magkaroon ng sariling condo or bahay malapit lang sa trabaho mo. O, di ba? Solve ba? Ang galing. Ayan. Inabot ko na yung trabaho ko. Ayan, BPO employees. So, ngayon, pag gumawa ka ng videos, dito ka na mag-ano. Ngayon, ayan. So, ay nako, ito lang naman pala kailangan nyo. Ayan. So, meron ka ng framework. Ngayon, itong ituturo ko sa inyong setup, paulit-ulit nyo lang to gagawin. Pupunta ka lang dito sa campaign level, TOF, conversions, CTM, ibig sabihin ng CTM, click to message, leads, testing. Okay? Automatically kasi sa Meta ngayon, naka-CBO setup na siya. Ibig sabihin, nandito sa campaign level yung budget. Ito, turn off mo lang itong campaign budget. Kasi yung ginagamit ko talaga is ABO, yung campaign budget optimization. Pupunta ka ng ad set level, messenger. Usually kasi, para magkaroon ka ng ABO setup, ito, hindi na kasi lumalabas eh. Ito, hindi na lumalabas dito. So, kailangan mong i-duplicate tong ad set na to para lumabas yung yung ad set budget optimization. Tingnan natin kung lumabas siya. Teka lang, close ko muna to. Refresh. Tingnan natin kung lalabas. So, edit muna natin. To. Itong pencil na to, i-click mo lang to. Tapos, i-click mo tong ad set budget optimization. Tapos, punta ka dito sa ad set level. Tapos, papalitan mo yan ng 100 pesos. Tapos, May 22, mamayang madaling araw, 12 midnight. Yan. Tapos, ano yung natin? Si BPO, no? Ayan. So, PH BPO employees. Yan. Tapos, punta ka dito sa kabilang ad set. Sino yung, natin? Si OFW naman. Kunyari, UAE OFWs. Yan. So, syempre, pag UAE, papalitan mo lang tong So, sige, 100 pesos. Yan, 100 pesos. Ay, ba tayo? Kung 800 yung pumapasok, bahala ka dyan.
Kung gusto nyo malaman kung anong oras yung ano, yung launching ninyo ng ads, punta kayo dito sa Dateful Time Converter. Ito, Dateful Time Zone Converter. So, halimbawa, gusto nyo i-launch yung ads ninyo ng 12 midnight sa UAE. Punta lang kayo dito ng United Arab Emirates. Tapos, 12 midnight or 12 a.m. Tapos local time, that's around 4 a.m. Local time, ibig sabihin Pilipinas. Yan. So that's 4 a.m. So gawin nyo lang is, palitan nyo to ng May 22, 4 a.m. Ayan. Tapos, syempre, yung geo-targeting mo dito, instead of Philippines, punta ka sa UAE. United Arab Emirates. Diba? Tanggalin mo yung Philippines. Ngayon, dito naman sa BPO employees, hanapin mo kung halimbawa gusto mong yung malapit dun sa location ng ano, halimbawa Eastwood yun, no? Apo. Eastwood, halimbawa Eastwood, Quezon City ba yan? Ayan. Quezon City. Ayan. Eastwood, Quezon City, Philippines. Ayan. Ayan. So 1 mile siguro, tagdagan mo ng konti, mga 5 miles. Ayan. Ayan. Siyempre, yung mga nagko-call center dito, ayan, matatamaan sila. Ngayon, lagay mo na yung ads mo dito. O di, punta ka dito, setup creative, kunyari image. Gawa lang ako dito, hanap lang ako dito kahit isang anong image lang. Ito, mukha nito. Ortigas pala yan. So, bahala ka na, basta palitan mo Yan po mamaya. yan. Yes, pwede yan. Pwede yan, sige yan. Text. Original mo lang, original. Next. Tapos, yung primary text mo, di punta ka na dito sa ginawa mo. Saan yun? Yun yung BPO, pero ito kasi video script to eh. So, ano yun natin? Okay. Write a Facebook ads copy using PAS framework for BPO. Ito. Kanina nga pala, nandun na yun, ano? Yan. So, copy mo to. O, balik ka na dito. Siyempre, tatanggalin mo tong problem. Diba? Yung agitate, tatanggalin mo yan. Yung solution, tatanggalin mo yan. Tapos, ang ginagawa ko dyan, pupunta ako sa yitex.com. Tapos, kukunin ko tong ito, para ma-highlight siya. Diba? Lalagay ko dito, copy, and paste. Yun. So, naka-highlight yung ano. Yan, blah, blah, blah. Tapos, ito, send us a message na. Ito na. Lagay mo na lang dito to. Yan, tanggalin mo na lang yun. Then, next mo lang. Done. Tapos, gawa tayo ng template mo. Ay, hanapan ka ni Meta ng template. Click mo lang tong edit. Create new. So, pagpunta mo dito, sa advanced ka pupunta. And then, lagyan mo lang dito, broad chat flow 1.0. Or demographics pala to, no? Demographics. Kasi ano yan eh, yung hindi naman siya interest eh, yung BPO employees, ano yan eh, demographics. So, punta ka dito, balik ka dito sa content, welcome message. Usually, tinatanggal ko to eh. No, questions. Are you interested in our projects? Yan, mga ganun. Okay, yes or no lang. Tapos, nire-remove ko tong city. Okay, tapos sa question, let's say, custom question. When are you planning to invest? Tama ba yung English? Apa. When are you planning to invest? Invest, let's say, ASAP.
Next natin would be 1 month, kunyari. Yes. 1 month. Tapos next natin would be 3 months, kunyari. 3 months, yan. Tapos, completion message, thank you for your request, blah, 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 disqualification, okay na yan. Privacy policy, ito, meron ka na palang privacy policy dito. So, okay na yan. So, save. Got it. Yun, meron ka ng, ang tawag dito, chat flow. Tapos sa BPO employees, ang napalitan lang natin doon is ano kasi yung locations lang. Siyempre, punta ka pa dito sa show suggestion audience. Punta ka dito sa detail targeting, tapos lagyan mo dito BPO, kunyari kung meron. Call center agent. Ayan, call center agent job titles. Tapos, enter ka pa, customer service representative, yan, pwede yan. Customer service agent, pwede yan. So, yan. So, may 5.3 million ka na to, 6.3 million. Ibig sabihin, goods na yan kasi ang minimum lang naman is at least 2 million up to 10 million. Dagdagan pa natin, mga ilang ano pa. CCR yan, pareho lang naman yan. Okay? Then, dito naman sa OFWs, okay na yan, United Arab Emirates. Tapos, ang ginagawa ko dyan, show suggestions. Minsan, or madalas, nilalagyan ko to ng language. Saan na ba yan? Ito, languages. Filipino. Filipino. Ayan. Para ang tamaan, yung mga Filipino-speaking residents. So, estimated audience size, 343,000 to 403,000. Pwede na yan. Tapos, ganun pa din. So, punta ka dito sa setup creative, image ad. Tapos, kunyari, ito, bahala ka na dyan kung palitan mo na lang ng image mamaya. No, or video, lagyan mo na natin yan for the sake of this demonstration. Balik ka dito sa, nasaan na yung OFW natin? BPO, OFW, ito yung OFW natin. Pang video yata yan, sir. Pang video to eh. So, let's say, write ad copy for OFWs using PAS framework. Yan. So, copy natin to. Yan. And then, balik ka doon. Gusto mo to dito. Tanggalin mo tong problem na yan. Agitate. Solution. Send us a message. Yan. Gusto mo to dito sa headline. Okay. And then, remove mo lang to. Okay na yan. Tapos, kunin mo tong ano na to, yung nasa taas. I-highlight mo siya. Okay, copy. And then, paste mo siya dyan. So, goods na. And then, next. Next. That's it. So, meron ka na ditong ginawa kanina, di ba? Yung, tawag dito, refresh ko muna. Yung chat flow natin. Tapos, ang gawin mo lang doon is duplicate mo lang. Saan na ba itong ano neto? OFWs, actually, pwede kong ano lang eh. I-duplicate lang tapos palitan lang yung ano, nasa ba yan? Dapat lalabas yun dito eh. Yung existing na chat flow, ba't ayaw lumabas? Do I need to create? Hindi siya lumalabas dito eh. Anyhow, so let's just create. So advanced demographics OFW chat flow. Yan. Para at least alam mo yung ano, yung ginagamit mo sa OFW lang. Welcome message. Naghang na siya. Anong nangyari?
Napagod yung ano, napagod si Meta. Nangyari. Naririnig niyo ba ako, guys? Choppy ba? Baka may problema yung ano, yung aking net. Clear naman po. Clear, clear, clear. Ayan. So, ayan, okay na siya. So, welcome message. Ayan, tinatanggal ko to. Questions. Are you interested in our properties? Yes or no? And then, nire-remove ko to. Add question, custom question. When are you planning to invest? Yan. So, ASAP, 1 month. Next would be 3 months. 3 months. Yan. So, completion message. Tingnan natin. Disqualification, policy, goods na yan. Okay, save. Got it? There you go. So, pwede mo na siyang i-publish ng sabay-sabay. Punta ka lang dito sa campaign level. Guys, ito ulitin ko campaign level yung folder na yan. Ad set level yung 4 na square. Tapos add level yung isang square. So, ibig sabihin nun, you're going to publish all of this at once. So, yung OFW, yung BPO, ipapublish mo at once. So, publish mo lang siya. Ayun. Hahanapan ka ni Meta ng TIN. Registered TIN po ba kayo, VAT? Hindi po, non-vatable. Okay, non-vatable. So, no mo lang siya and then skip. Yan, publishing na siya. Gets? So, ayun lang siya. Wala pong special sauce sa pag-setup ng campaign. All you need to do is to keep on testing what variations ng copy, ng image, ng video na nilagay mo. Okay? So, sooner or later, anong tawag dito? Yung mga pinablish yung ads, just keep on refining. You know? Madalas, sabi ko nga, madalas, ano ba yung tamang targeting? Wala pang kahit ituro ko po sa inyo yung mga interest or demographics targeting dito sa Ads Manager, lahat isa-isahin natin sa dami na yon. Baka abutin tayo ng next year, no? Kakapindot, kakahanap ng mga interest targeting doon. Part lang yun ng equation. Okay, wag niyo i-focus yung mga yung inyong anong tawag dito, yung inyong time kaka-select no mga interest targeting na yon. Ang gawin niyo, tinuro ko na sa inyo kung paano i-set up, i-refine lang ninyo yung creatives and then create content that speaks to your target audience. Paano? Yun, tinuro ko na sa inyo yung ChatGPT. So, okay ba? Sabi ni Miss Arlene, ang galing. Solve si Ferndale. Hindi po choppy. Isang CPM amount lang po ba yan? Pag nagka-duplicate o dalawa. Ang babayaran mo dyan, Miss Lay, is per ad set. Kung 100, di ba dalawang ad set yun? So, di 200. Kung 100 pesos per ad set, edi 200 pesos per day yun. Yung per ad set. Yung sa audience po ba, natatarget ba yung followers or nag-i-interact sa isang specific page? Kung meron kayong existing followers, matatamaan din yon ng ads mo, Miss Mikey or Sir Mikey. Matatamaan din ng ads yon. Pero outside dun sa followers mo, naghahanap si Meta ng audience nung ads mo talaga. Regardless kung ilan yung followers mo. Kasi syempre, kung magkano yung binabayaran mo, yun lang din yung marireach ng ads mo. MJ, coach, ask ko lang may reason bakit nababan restrict yung ad account. Ano pong solution dun if ever mangyari? Nababan yung ad account mo kasi hindi compliant yung ads mo. Ibig sabihin nun, ano bang industry ka, Miss MJ? Nasa ano ka ba? Nasa financing services ka ba? Most likely, yung mga words na ginagamit mo doon, hindi siya ad compliant. No? Wala ka bang pera? Huwag ka na mangutang. Ngayon.
So, mababaan talaga yan. Okay? So, kaya yung ads mo, parang calling all big time business owners, yung mga walang pera, wag ka nang mag-opt-in. So hindi sila hindi siya ad compliant. May limitations ba yung ad set? What do you mean limitations, Miss Lay? Okay? So madalas kasi tamaan talaga, Miss MJ, yung mga ads na may keywords or mga nilagay ka doon na word na hindi compliant. So, gamitin mo yung ChatGPT para maging compliant din. At least medyo malilimit, ma, mababawasan yung chance na ma-restrict ka. TESDA Vocational School po kasi kami. Gusto ko sana i-target yung nag-i-interact sa TESDA FB page pero hindi ko po siya nakikita sa option as sa audience interest. TESDA Vocational School. Okay. Ganito lang yung targeting na pwede mong doon, Mikey. Kung TESDA ka, punta ka lang dito. Kung leads man yan or engagement, it doesn't matter. Punta ka sa ad set level. Ito yung select mo na targeting. Pwede to. Detail targeting, education. Tingnan natin kung merong education. Let's say, education social concept. Tapos tingnan natin kung merong learning education. Yan, pwede yan. Student education, for example, wala ba yung TESDA? Pwede rin dito pwede rin self-development. Yan, or self-help. Hindi. Basta anything related sa, ayan, vocational education. Ayan, vocational education. Pwede yan. Okay? Ano pong solution if ever na ma-restrict pa ng bago ng account? Kapag dalawa kasi yan MJ. Kapag pag na permanently restricted ka, hindi wala ka na magagawa doon. Pero pag restricted ka lang, pwede kang mag-submit for another review. Pwede yan. Pwedeng pasample ng targeting ng kotse, Toyota brand po. Dati rin akong ahente ng Toyota, Lay. So, punta ka lang dito. Ayun, Toyota. Toyota vehicles. O kaya, yung competitor mo, Mitsubishi. Yan. Mitsubishi Motor Vehicles. Ayan. O kaya, vehicles in general. Motor vehicle. Ayan. Okay? So, nandiyan yan. So, sino pa? Kahit i-broad mo nga yan, Lay Kahit broad, walang targeting, open lang, broad open audience. Mahanap ni Meta yung target audience mo. If tama yung ad creatives mo. Okay? Saan po access template para sa ChatGPT? Kapapasok nyo lang po ba, Sir Ferndale? Na-send ko po yung anong tawag dito, yung eto, send ko siya dito. Or punta kayo dito sa sa website ko, punta lang kayo ng digitalhomemade.net. Kung papasok mo lang, punta ka ng online courses, tapos hanapin mo tong Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Okay? Hopefully guys, marami kayong natutunan today. Ask ko lang din po pala, I have full access sa Facebook page and I tried adding the page sa business portfolio. And pwede mag-add ng other admins for access business portfolio. If I do that, ano difference ng access sa business portfolio sa mismong page lang po? If hindi po sila magbibigyan ng access sa business portfolio, mawawala ba access nila sa page? Mikey, kapag nabigyan mo ng access yung tao inside the business portfolio, pareho lang yon ng pagbibigay mo ng access doon sa Meta Business Suite. Okay?
So, kasi ano yan eh, pwede mo kasing bigyan ng access yung tao via Meta Business Suite. O kaya pwede mo bigyan ng access yung tao via Business Portfolio. Okay? Pag nabigyan mo ng access sa pag nabigyan mo ng access doon sa Business Portfolio, yun na yun, kahit hindi mo na siya bigyan ng access doon sa Meta Business Suite. Pareho lang yun. Okay? Ano difference ng access sa business? Pareho lang yun. Ilang ads ang dapat nagra-run sa business? May maximum po ba na dapat bilang o nakadepende lang siya sa budget niya? Ilang ads yung pwede mong i-run sa isang business account? Depende yun sa budget mo kung gaano karami yung budget mo na pwedeng i-allocate sa campaigns mo. Pero bawat ad account kasi may maximum na number of limit ng ads na pwede mong i-launch per month. If I'm not mistaken, nasa 2,500. Depende sa level ng ad account mo. Meron kasing, nakalimutan ko na yung level of ad account. May tier kasi yan eh. Pag bagong ad account ka, hanggang parang 250 lang, or if I'm not mistaken. Matagal na kasi yun eh. Last year pa yung data na yun. Hindi ko pa na-update ulit. So, may ad account ngayon na hanggang 2,500 yung maximum mo na ads na pwede mong i-launch. So, depende sa level ng ad account mo. Kung mataas ng tier yung level ng ad account mo, mabibigyan ka ng bagong slot. Okay? Kahit po ba next month, ma-access ko pa rin yung recorded lesson? Yes, lifetime po yan. Lifetime access, Miss Lay. Pwedeng pa-explain yung mabilisan yung campaign, ad sets, and ads po. Sige, Mikey, ganito lang yan. Yung campaign level, nandito yung campaign objectives mo. Ano ba yung campaign objective mo? Leads ba siya? Ayan o. Okay? Ibig sabihin, yung sa campaign level, ano yung inuutos mo kay Meta? Okay? Ano yung iuutos mo? Leads ba? Engagement ba? O sales? So, this time, leads yung inuutos ko. Yun lang naman kasimple yung campaign level. Sa ad set level, nandito yung conversion location. Saan mo i-drive yung traffic? Sa website in instant form ba? O sa website lang? Website in calls? Okay, instant form. Ayan, instant form messenger, instant form plus messenger, sabay. Instagram lang ba? WhatsApp lang ba? O sa mobile number mo? O kung meron kang app na ginawa na pwede mong i-send yung ano. Halimbawa, meron kang ang tawag dito, meron kang, halimbawa, ano ka, Food Panda app, yun. Pwede mo i-connect dito. So, nandito sa ad set level yon. Tapos, dito mo rin makikita yung date and time kung kailan mo ilo-launch sa ad set level. Nandito rin sa ad set level yung locations nung tatargetin mo na audience. Nandito rin yung, dito sa show more controls, nandito rin yung age nung target audience mo. Nandito rin yung languages, kung Filipino lang ba? Kung ibang bansa yung tinatarget mo, kung Filipino languages lang ba? Show suggestions. Nandito rin kung male or female, men or women lang. Tapos sa detailed targeting, nandito rin kung ano yung mga interest or demographics targeting na gagamitin mo. Pagdating dito sa placement, punta ka sa show more settings, nandito kung anong device yung mga tatargetin mo. Anong platform, kung Facebook ba, Instagram, Messenger, or audience network. Dito naman sa placement controls, hindi ko na masyadong ginagamit ito. Manual placement kasi ito. So, wala mo nang masyadong pansinin yan. Sa ad level naman, very straightforward. Nandito yung page mo. Nandito magsiset up ka ng creative, ads or video. Kung isasend mo yung traffic sa website, lalagay mo dito. Tapos, ayan, kung may mobile number ka na ilalagay, country code, etc. Okay? So, in short, campaign level, ano yung campaign objective mo? Ad set level, sino yung tinatarget mo? Anong oras? Magkano yung budget? Okay? Ano yung interest nila? Tapos sa ad level, yung mismong creatives mo.
Okay, si Lay wala daw boys. Wala daw, okay. Okay bro, okay guys, pwede pong pa-sample ng targeting if ang binibenta ay digital products like ebook, PDF learning materials. Education, Sir Eric. Okay, punta ka lang dito. Okay, guys, ganito. Okay, Sir Eric, yung ads normal size 1080 by 1080. Okay, lahat ng magtatanong ng interest and demographics targeting, hindi na ako magde-demo, hindi ko na i-demo. Bakit? Kasi sooner or later mawawala na 'yon. Mawawala na yung interest and demographics targeting. And ang labanan ngayon broad open audience. So hindi na ako magtuturo ng interest and demographics targeting. Kahit i-broad audience mo 'yan, doon ka sa ad creatives mag-focus. Okay? Ano difference ng ads manager doon sa pag-create ng ad meta in terms of efficiency? Mas madami kang options, Miss Arlene. Kung doon ka lang sa sa Boost Post. Hindi po mawawala yung access ninyo, forever po yung access ninyo. Okay, last na lang paulit, Miss Lay. Ano nga ba yung ni Miss Lay? Ano ba yung tanong ni Miss Lay? Sorry. Miss Lay. Kahit po ba access ko pa rin yung recorded lesson? Yes, ma-access nyo po. Yung interest behavior coach, kailan mawawala? Kailan mawawala yung interest and behavior? I'm predicting within this year. Kasi kung niyo na yung interview ni Mark Zuckerberg nitong nakaraang linggo. Sabi ni Mark Zuckerberg, how much is your budget? How much are you willing to pay for every action? And then the AI will do its thing. So, kung hindi kayo maka-adapt doon, yari. Kaya hindi ko na masyadong tinuturo yung interest behavior targeting, wala na yun. Kasi mawawala na yun. Okay? Sa campaigns kanina, bigla po nawala. Kung interest targeting yan, Miss Lay, about interest or demographics targeting, I would suggest wag mo na siyang pagtuunan ng pansin. Okay? So, anong tawag dito? Focus ka sa ad creatives mo. And how you can focus sa ad creatives mo? Yung framework na binigay ko sa inyo, yun na yun. Pag-create ka ng video creatives, video script, tapos Facebook ad copy, nandoon na lahat. Okay? Salamat guys. I'll see you tomorrow. Pag-uusapan naman natin yung metrics. Anong metrics yung babantayan ninyo so that you'll be able to understand yung binabayaran nyo kay Meta. I'll see you tomorrow at 7:30 p.m. same time. Maraming salamat and have a good night. Bye-bye.